Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose. At ito po ang ating time in the Word. Tayo po ipapasalamat sa Diyos at pupuri sa Kanyang patuloy na kabutihan at biyaya sa bawat isa sa atin na patuloy niya tayong sinusustentuhan, hindi lamang sa mga material o pisikal na pangangailangan, kung hindi alam natin maging sa ating spiritual, ang ating pananampalataya. Ang lahat ay biyaya lamang ng Panginoon sa atin at purihin ng Panginoon sa Kanyang katapatan. Ilan ho muna mga announcements and updates. Una ho ay gusto kong paalalahanan ho ang bawat isa, particularly ang mga members, mga kapatiran dito sa JCBC. Last Sunday was our Family Sunday. At so far, ay sa ngayon ay meron pa rin hong iisang pamilya pa lang ang nagsasend sa akin ng family picture. So I would like to encourage, if you would be kind enough, kung kayo may pagkakataon, to send your family pictures to me. And di kailangang recent, di kailangang bagong salon or whatnot. Just have your families together. Send nyo ho sa akin. Or if you have a favorite family pictures na maaaring hindi ganun ka-recent, you can do that. Send it to me. At gusto ko lang ho din na panatilihin hanggat maaari yung ating nakasanayan ang gawin na yearly we have our Family Sunday, and even print out a picture para ho sa atin hong mga kapatiran. So, Lord willing ay magawa po natin yan. So, sana ho ang ating mga kapatiran ay mag-send sa aking hong sa messenger ng mga family pictures niyo po. Number next, sa Friday, meron ho tayong ulit time in the Word and prayer meeting at ating hong inaasahan ng mga kapatiran na tayo ho ay magkasama-sama sa pananalangin sa Panginoon. Alam ko ho, maraming nagtatanong tungkol sa update tungkol kay Sister Hope. Salamat ho una sa lahat sa mga nag-pray. Salamat din sa mga nagpapaabot ng pangamusta at nagpapaabot ng kanilang tulong. Purihin ng Panginoon sa inyong patuloy na pagpapagamit sa Diyos sa mga bagay po na yan. And so far, kahapon ng hapon ay dumalaw kami kay Sister Hope, at ang araw ng dalaw ay TTHS lamang at 4 to 6 p.m. Ganong kalimitado yung araw, yung window ng dalaw. And very strict ho sila tungkol sa, alam niyo na, dahil because of the pandemic. So far naman ho ay walang nakikitang negative effect ng operation kay Sister Hope. So far maganda ang nagiging reaksyon, walang apektadong pagkilos ng kanyang katawan. Ang tanging nananatiling masakit sa kanya ay yung mismong sugat noong operasyon at laging merong yelo. Pero nakakausap siya ng maayos. Kinukwento sa akin ng misis ko kanina, sinusubukan nilang tanungin si Hope sa mga nangyari. So her recollection, her memory is really okay. So wala nakikitang negative effect ng operation. And so pag-pray ko natin patuloy ang swift and good recovery para po kay Sister Hope. By the way, ang nakita pala nung surgeon ay dalawang aneurysm. Dalawa. Yung isa, yun yung nag-bleeding na. Yung isa ay medyo maliit pa lang. So, yun ho ngayon yung binabantayan din kay Sister Hope. So, pag-pray ho natin patuloy ang kalusugan niya at ang buong Hermia family. At maging iba natin mga kapatiran din na may mga karamdaman. We have Brother Dave Paule. Pag-pray ho natin, ayon sa kanya, medyo nag-wear off na yung buttocks na ginamit ho sa kanya. So, pag-pray natin patuloy yung comfort kay Brother Dave, and also yung result ng blood laboratory dun sa kanyang kapatid, if I understand correctly, na magiging maaaring magamit para mag-produce ng treatment or medicine para kay Brother Dave. So, pag-pray ho natin yun. Iba natin mga kapatiran din na may mga karamdaman. Si Tatay Jose Hermia ay may high blood. Pag-pray po natin. At iba pa ho ng mga kapatiran ho natin ay patuloy nating ilapit sa Panginoon. And so yun ho, so far ang update ho natin tungkol kay Sister Hope and mga announcement natin ho dito sa church. Again, ay mamaya i-remind din natin sa pagkatapos, family pictures isend ho natin as soon as possible sana. Okay, so those are our reminders. Oh, by the way, gusto ko hong hilingin ang inyong prayers. Tomorrow morning, medyo maaga-aga, ay ako ho ay magta-travel patungong Marilao lang naman, at ang Velasco family ay ihahatid sa huling huntungan ang kanilang mahal na tita, kapatid din natin sa Panginoon. At kung sabi ho ni Brother Daryl, kung hindi lang dahil sa pandemic,
yung tita niya ho na may diabetes ay magiging kasama natin sa church as they attend our church. So pag-pray ho natin ang Velasco family for comfort, and pakisama sa prayer ho ako as we will give an exhortation, a preaching dun ho sa huling, bago ihatid sa huling hantungan ang ating kapatid. So pakisama natin sa prayer ang gawain po na yon, and more lalo na comfort para sa buong Velasco family. Okay, so those are our reminders and announcements. Dumako ho muna tayo sa panalangin bago ho tayo sumigi sa atin ng review at pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. O aming Amang Diyos, muli malapit kami sa iyo. Ama, pinupuri ka namin sa kadakilaan mo, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, sa biyaya mo na nagligtas sa amin, sa pag-ibig mo na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po sa mahabang pasensya mo. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, nanatili kang naririyan. Hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala. Bigyan mo kami ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan, pagkasuka sa anumang mga bagay ang taliwas sa iyong kabanalan. Tulungan mo kami sa patuloy naming pakikipaglaban, sa pagpatay ng mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Lord, amin pong diadalangin sa iyo ang amin pong mga kapatiran, doon ang mga pangangailangan, kabigatan, problema at karamdaman. Una ho sa lahat, Sister Hope, thank you po sa successful operation. Nawa, O Diyos, ay pagpalain mo ang mga gamot, ang pamamahinga, pagkain, mga doktor, nurses. Gamitin mong kasangkapan sa mabilis na recovery ng physical na katawan. Nawa, O Diyos, ang mga kaganapang ito ay lalong maglapit sa Kanya at lalong maglapit sa amin sa iyo. Lord, we do also pray para kay Brother Dave. Tulungan mo po siya. Tulungan siya ng comfort. Maging ang prayer request patungkol sa treatment ay sa kanyang karamdaman. Lord, tawa, pagkaloob mo po. Maging hindi lamang kay Brother Dave, kundi sa lahat ng mga XDP patients. Lord, we do also pray para po sa aming mga kapatiran nandun ng iba't ibang mga kabigatan, problema sa pamilya, pangangailangan sa pinansyal. Ikaw po nawa ang umabot, magkaloob. At muli, Panginoon, turuan at tulungan mo kami na wag lang tumingin sa kalusugan, sa pera, kundi tumingin sa iyo. Umasa sa iyo. Huwag naming sayangin ang mga problema at kahirapan na ito na aming pinagdadaanan. Kundi sa biyaya mo ay tulungan kami nitong malapit sa iyo. Tulungan kami na matuto. Tulungan kami na tumibay, lumalim, at lalo kang makilala. Sa aming pag-aaral ngayong gabi, O Diyos, bigyan mo kami ng liwanag. Ikaw po nawa ang gumabay sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isang makikinig, gamitin mo po ito. And again, we also ask for comfort para po sa buong Velasco family na nandun ang pagkadalamahati, pagkawala ng mahal sa buhay. Abutin mo po sila ng iyong kamay, nagbibigay kalinga sa mga oras na ito. Sa namin dinadalangin ang lahat ng ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ngayong gabi ho ay magbabalik ho tayo sa serye na ating pinag-aaralan, and Lord willing, if not second to the last or baka third to the last na lesson ho natin about marks of a true Christian. And this has been a long drawn study
But I hope na ito ho ay naging mabunga, naging blessing sa atin. And kagaya ng ginagawa natin mga nakaraang pag-aaral, we always try to start our study by reading a passage that really pushes us, na talagang nagtutulak sa atin at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-aaral na ito. And today, I would like to invite you to Matthew chapter 7. At maaaring ito ay pamilyar na sa paulit-ulit nating pagbabasa, pero I hope ay yung familiarity ay hindi maggawa sa ating bingi doon sa katotohanan na nilalaman nito o maging babala na nilalaman nito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Matthew chapter 7 verse 21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. And again, here is a statement from our Lord Jesus Christ na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. And that very first words of verse 22 is very sad. Many. Hindi to kaunti. So, ang pinag-uusapan natin ay labas. Hindi kasama dito ang mga Hindus, hindi kasama dito ang mga Islam people, hindi kasama sila. Ano ho? Ang ating pinag-uusapan is within the context of Christianity. Those who call Christ Lord. And within Christendom, within those who call Christ Lord, hindi lahat papasok sa kaharian ng langit. At marami na maging aktibo pa na doon ang sa pangalan ni Jesus nagpapalayas ng demonyo, sa pangalan ni Jesus gumagawa ng himala, sa pangalan ni Jesus maraming mga dakilang ginagawa, nangangaral sa pangalan ni Jesus, busy sa pangalan ni Jesus, pero lo and behold, wala silang tunay na relasyon kay Jesus. Hindi sila tunay na tupa ni Jesus. The fact is, ang sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, hindi sila tupa ng ating Panginoong Hesukristo. So let me ask this question. Are you a Christian? Ikaw ba ay tunay na tupa ng ating Panginoong Hesukristo? Or baka pagdating sa huling araw, wag nawang mangyari na isa ka doon sa mga sasabing, Lord, Lord, nag-church ako every Sunday. Lord, Lord, sumunod ako sa panalangin. Lord, Lord, member ako ng choir. Lord, Lord, eto yung ginawa ko. Now, if your answer to that is yes, ako ay tupa ni Jesus, ako'y Kristiyano, the next question is, ano ang basihan? Ano ang ebidensya? At yun nga ho yung ating pinag-aaralan in obedience sa inutos ng salita ng Diyos na examine yourselves whether ye be in the faith. At sinabi rin ni Pedro na make your calling and election sure. Give diligence to make your calling and election sure. So we are commanded by the Bible na talagang ating siguraduhin na tayo nga ay may kaligtasan. At wala na tayong ibang pagdababasihan kung hindi ang salita ng Diyos. Coming from what Apostle John said sa 1 John 5:13, "These things I have written unto you, that ye may know," or that believe on the Lord Jesus Christ, "that ye may know that ye have eternal life." So again, these things I have written. So we go to what is written. We go to the scriptures. What does the scripture say? What does God says in His Word? Ano ba ang katangian? Ano ba ang mga ebidensya na taglay ng isang tunay naman ng palataya sang-ayon sa salita ng Diyos? Again, hindi man-made na basihan, hindi current na maaaring pinagbabasihan ng mga tao o napapanahong pinagbabasihan ng mga tao, kung hindi kung ano ang sinasabi
ng salita ng Panginoon. So let's jump right in our review. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo. Yun ay napakahalaga. Mayroong mga matinding pananampalataya pero mali ang ebanghelyo o aral ng kaligtasan, and we can see that in many cults na pagdating sa sincerity ay talagang antindi, pero pagdating sa gospel ay talagang ang tindi ng pagpaliya. Walang kaligtasan po doon. And then, maaari din namang merong true gospel. Weekly naririnig ang tunay na pangangaral ng ebanghelyo, pero ang pananampalataya ay hindi totoo. Wala rin pong kaligtasan sa ganong kalagayan. So number 2, there is a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago ng puso. Pinangako yan ng Panginoon. Yung pusong bato papalitan ng pusong laman. At ito ay puso, number 1, na may pagmamahal sa Diyos. Puso na may pagmamahal sa Diyos. So simply put, ang isang tunay na Kristiyano, minamahal niya ang Diyos. Sa Bible, kapag hindi mahal ang Diyos, kapag hindi mahal si Kristo, merong matalim na salita si Apostol Pablo sa kanila. Let them be anathema. Let them be accursed. And that is the same word na ginamit ni Pablo doon po sa sa Galatians chapter 1, verse number 8. So again, mahal ang Panginoon. Pang-apat, merong pagmamahal merong pagmamahal sa kapatiran. And then, kasama pa rin ito doon sa pagbabago ng puso. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo mahal ang iyong kapatid, ikaw ay isang mamamatay tao. At kung alam natin, ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay hindi nagmamahal sa iyong kapatid, sabi ng Biblia, ikaw ay nasa dilim pa. At ang sabi ni John, by this we know that we have moved from darkness unto light, or death unto life, because we love the brethren. So nandun yung pagmamahal sa kapatiran. Simply put, kung wala kang pakialam sa kapatiran, you may have been attending church for years, pero wala kang pakialam sa kapatiran. Wala kang puso para sa mga mananampalataya ni Jesus. Then therefore, hindi ka mananampalataya ni Jesus. Next, there will be a change in the believer's life. Simply put, it is called sanctification. Magkakaroon ng pagbabago sa puso ng isang Kristiyano. At hindi lang sa puso, sa buhay ng isang Kristiyano. At babalikan natin yung punto na yan maya-maya. Number 5, there will be a change in the believer's walk, in his practical daily living. Marami sa panahon natin ngayon, nagpapalit lang ng relihiyon and that's it. No, sa tunay na Kristyanidad, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Number 6, there will be a change in the believer's relationship with the Word. May bago na siyang relasyon sa salita ng Diyos. Siya na ay tila isang sanggol na nagnanasa ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Then next, there will be a change in the believer's relationship with the world. Dati nabubuhay para sa mga sabagay sa sanlibutan. Ngayon siya nabubuhay na sa sanglibutan para sa Panginoon. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. A person who is in love with the world and the things that are in the world, he is unsaved. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Next po, there will be a fellowship with other believers. Merong magkakaroon ng pakikipisan, merong pakikisama kasama ng mga kapwa tunay na mananampalataya, at yun yung makikita nating larawan ng buhay ng isang totoong Kristiyano sa Biblia. Hindi siya isang hindi yung again lagi kong didiinan sapagkat ito'y umaalingaw-ngaw sa buhay ng ibang mga taong nagpapakilalang Kristo. It's just Jesus and me. Hindi ko na kailangan ng church. Hindi ko na kailangan ng ibang Kristiyano. By the way, mga ipokrito lang sila. Puro sila may problema. Well, lapat na lapat ka. Nevertheless, ang punto ito, yung ikaisipan na just Jesus and me is not biblical. It's Jesus and me and other believers.
Sapagkat sa Biblia, inilalahok, isinasama, inilalagay ni Jesus ang isang tunay na mananampalataya kasama ng mga kapwa mananampalataya. Yun ang larawan. And as we have seen from Hebrews chapter 10, ang paghihiwalay ng sarili sa pisan o lupon ng mga mananampalataya ay maaaring isang senyales na hindi tunay ang pagiging Kristiyano. So sana po ay silusiyasatin natin talaga yung ating sarili. Again, let me make it clear, hindi kailangan ang pag-anib o pakikipisan para maligtas. No, it is evidence, ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. And by the way, you cannot do the loving the brethren kung hindi ka pumipisan kasama ng mga mananampalataya. Well, nandito pa rin ho tayo sa pangsyam. There will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit, which is ay bahagi ng number 4 na magkakaroon ng pagbabago ng buhay, na sanctification. At ang pangunahing gumikilos sa pagpapabanal ng buhay ng Kristiyano ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu ng Panginoon. At tingnan natin ito sa dalawang direksyon. Positively, the fruit of the Spirit. Ang sabi ni Apostol Pablo, "But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law." Simply put, if you are led by the Spirit, you are saved. At ano ang itsura nito? Verse 22, Galatians 5. "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, temperance. Against such, there is no law." At ang punto rito ay ano? Ang tunay na Kristyanismo at ang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo, ang tunay na tiyatahanan at pinangungunahan ng banal na Espiritu will develop Christian attitudes that will lead to Christian living. So yun ang gawa ng banal na Espiritu sa isang taong tunay na ligtas. Yun yung gawa niya. So positively. Then negatively, it is going away or palayo sa kasalanan. Or sa Romans chapter 8 verse 13, ang sabi ni Apostol Pablo, "For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body or the flesh, ye shall live." Hindi natin hinango yung puntong ito, the mortification of sin. Patuloy na pinapatay ang mga nakatahang paring kasalanan. Yes, ang isang Kristiyano ay ligtas na. Yes, siya'y nahugasan na, binihisan na ng perpektong katuwiran ni Kristo. Siya ay anak na ng Diyos, pero nandun pa rin ang katotohanan, Romans chapter 7, that is in our flesh, in our body, dwelleth no good thing. Nandun pa rin, nakatahan pa rin ang kasalanan. Meron pa rin epekto ng kasalanan sa ating katawan. At ito ay dapat patuloy na patayin. At ang larawan ng isang tunay na Kristiyano ayon sa Biblia, siya ay engaged sa pagpatay sa mga nakatahang kasalanan. Ang sabi nga ni Pablo sa verse 14, Romans 8, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." At ano ang itsura nito? From the preceding verse, mortify the deeds of the body through the power of the Holy Spirit. So that is the two directions. One, yung development ng godly attitudes, fruit of the Spirit, and then 2, mortification of sins. Ang ating pag-aaral ngayon ay tumutungo dun sa mga practical na steps. How do we mortify sins? Paano ba natin papatayin itong mga nakatahang kasalanan? Because it is a duty. At gusto ko lang ipaalala, pagdating sa gawain ng kabanalan, pagdating sa pagpapakabanal, pagdating sa pagpatay sa kasalanan, it requires our effort. So yung yung katotohanan patungkol sa sanctification, una, ito yung proseso, na ito biglaan, hindi ito ligtas ka ngayon, perpekto ka na agad bukas. No, ito ay prosesong kung saan lumalago ang Kristiyano, lumalago siya in developing in the work of the Spirit, at lumalago din siya in the mortification of sins. At ito ay gawa ng Diyos. Fruit of the Spirit. And then, ang sabi ni Pablo sa Romans 8, if ye through the Spirit
mortify the deeds of the body. So it is through the Spirit, it is the work of God. And then number 3, it involves the effort of man. So again, doon sa sanctification, it involves the effort of man. Gusto ko lang sabihin ng ilang mga bagay tungkol dito para mapaalalahanan tayo. Una, to rely entirely on one's effort will result to pride. Pagdating sa paglaban sa kasalanan, kung ikaw ay nakaasa lang sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling pagpipigil, it will develop to pride. It will result to legalism, hypocritical holiness. Walang iniwan sa mga pariseo. It will inflate pride and view self as one of an elite status. Mas banal ako kaysa sa kanila kasi nagagawa ko. Again, kung puro ka lang nakaasa sa effort in mortifying sins. On the other hand, to solely tangi ka lang nakarely sa Diyos. Ano yun? Let God and let go na thinking, at ito'y namamayani sa ilang mga kaisipan ng mga nagpapakilalang Kristiyano, kung ito ang iyong nasa sa isip o paniniwala, ay lahat na lang ng lahat ng mga utos ng Biblia na nagsasabing tayo ay magpakabanal, and it's commanding us, ito'y pag-disregard sa mga utos na yon. So hindi pwede yung let go and let God pagdating sa pagpapakabanal. And then next, anuman na pagpalya natin, halimbawa nagkasala ka, kanino mo ibibigay ang sisi? Ang Diyos kasi, hindi ako pinigilan. Ang Diyos kasi, dapat siya ang gumawa sa akin. Well, hindi ho ganun. At ang biblical na pananaw ay ito. He that is fully reliant upon God will also fully engage himself in the work of sanctification. Ang tao, ang Kristiyano na talagang dumidepende sa Diyos ay talagang ibibigay ang kanyang sarili sa gawain ng pagpapakabanal. And that is the development and working out of Christian attitudes that will bring about Christian actions or Christian living, and in the mortification of sin. So kung tunay na nakadepende sa Diyos, tunay na gagawa para sa development ng kabanalan. It's not one or the other, it's both and. Pareho. Yan ang makikita sa isang tunay na Kristiyano. Kagaya nga sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippi, Philippians 2:12, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Again, not work for, but work out your salvation. May kaligtasan na and they must work it out. So that is effort. Yun yung effort ng tao. And then pagdating sa verse 13, "For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure." And there is that working of God and depending upon God. So ito'y parehong totoo sa buhay ng isang Kristiyano nagsusumikap sa kabanalan. So, bibilisan lang ho natin ng review sa mga nakaraan natin pag-aralan para makita man lang ho natin yung at least 2 punto ngayong gabi. Number 1, we kill sin by first admitting and identifying. Aaminin natin at i-identify natin. Una, amin natin na meron tayong kasalanan. Pangalawa, i-identify natin. At kagaya nga ho nung aking ginamit na halimbawa, parang sniper, hindi suntok sa buwan, hindi shotgun, kung hindi may particular na target. Identify sins. Identify pride, or to be more specific, ano yung nagiging pinanggagalingan ng kayabangan. To identify lust, identify particular sin sa buhay na kung saan ito ay umaatake madalas sa iyo. At sabi nga ho ng isang kaibigan ko hong pastor, and it may vary from different stages of life. Ang isang halimbawa niya ay sin of the flesh, which is lust or sexual sin. Iba daw ang sexual temptation sa isang lalaki na maaaring 18 to 25 years old. Iba din naman yung sexual temptation sa isang lalaking 50 to 60 years old. Yun daw isa ay sexual temptation to experiment and to experience. Yun namang isa, sexual temptation to prove na meron pa rin. So again, it may vary, pero ang punto ay ito, identify. Kailangan natin hong aminin na meron,
and then i-identify natin. Number 2, we kill sin only by the power of God. As we have said, we rely on the work of the Holy Spirit. If we mortify the deeds of the body, we should mortify the deeds of the body by the Holy Spirit. Number 3, we kill sin through the application of the gospel of Christ to our lives daily. Ang hamon ni Pablo sa mga taga-Philippi, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Doon natin ihulma, doon natin ibatay ang ating pamumuhay sang-ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Number 4, we kill sin by the word of God. Sabi ng psalmist, Psalm 119, Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. And again, that's not mere memorization, but it is, as we have seen, meditation. Pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ng katotohanan ng Panginoon sa ating mga kaisipan. Number 5, we kill sin by intentionally resisting. Intentionally and continually resisting. Paano yan? Cultivate enmity with sin. Lalo nating papangitin ang kasalanan sa ating mga paningin. Lagi nating tingnan na hindi maganda, na delikado ang kasalanan. Letter B, refuse to be bullied by its deceits. At yung mga tukso, dyan yung mga pandaraya ng kaaway, atin hong labanan. Resist the devil and he will flee from you. Choke the life out of it. Sakalin natin para hindi makahinga. Ang ganda ng sinabi ng Romans 13:14, But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provisions for the flesh. Huwag natin pakainin. Huwag natin, kumbaga sa apoy, huwag mong lagyan ng gasolina para hindi patuloy na lumiyab o sumabog. Thirdly, resist the lies of sin by the truth of God. Salagin natin ang mga kasinungalingan ng kasalanan sa pamagitan ng katotohanan ng Panginoon. Just like how Jesus Christ resists the temptations of the devil. Again, just a side note, the devil was using verses wrongfully to tempt the Lord Jesus Christ, and Christ used verses rightly, the truths of God, to reject the temptations of the devil. So resist the lies of sin by the truth of God. Number 6, we kill sin by godly discipline of the mind. Napakahalaga na ating pakaingatan, bantayan ang ating mga kaisipan. And again, madalas, sa aking personal na buhay Kristiyano, dumarating ang mga panahon na, yes, nababantayan yung panlabas, nababantayan yung aksyon, and sometimes if we're not careful, malinis ang kamay, pero hindi ang loob, hindi ang kaisipan. And there is a temptation to continue in life na may satisfaction. Basta wala akong ginagawang masama. Pero merong ninanasa, merong iniisip. Maring di kita ng mga tao, pero merong nasa loob. Kailangan nating disiplinahin ang ating mga kaisipan. Proverbs 4:23, keep thy heart. Again, yung heart dito is not the seat of emotion, but more on our thinking, ang ating kaisipan. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Apostle Paul, and challenging the Christians in Rome, ang sabi niya, when it comes to sanctification, ang sabi sa verse 2, and be not conformed, Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. How? By the renewing of your mind. Number 7, we kill sin by praying. We kill sin by praying. When Apostle Paul ay sinabihan ng mga Christian sa Ephesus to put on the whole armor of God, and in all this, in resisting Satan, ang sabi niya sa verse 18, praying always. We must be praying always in our spiritual warfare. And dito tayo natapos nakaraan. We kill sin by fellowshipping with other believers. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, be not deceived, evil communications, or the word communication na hindi pakikipagtalastasan, kung hindi companions. Evil companions corrupt good manners. And the reverse of that is true. Good companions will improve manners. So, it matters kung sino ang ating kasalamuha, kung sino ang ating
magkasama at maging mapagbantay tayo. Again, this is not to brag, this is not para itaas yung aking sarili, but by the grace of God, naalala ko ho, nung ako ay nasa high school, again, baguhin natin. Halimbawa, ikaw estudyante, o ikaw trabahador, o ikaw empleyado, at sa iyong kumpanya, ikaw lang ang Kristiyano. Paano yan, Brother Paul? It doesn't mean na dapat laging Kristiyano lang yung kasama. But within your classmates or within your workmates, choose good companions. Huwag ka sumama doon sa laging nag-aayang mag-inuman. Huwag ka sumama doon sa laging nag-aayang mag-cutting classes. Huwag kang sumama doon sa laging nag-aayang magkopyahan. Hindi. Maging sa pagpili ng mga kaibigan in the world is be very wise. Pero sa Kristiyano, as we have seen, in battling sin, napaka-importante ng kasama at napakahalaga na kapisan natin ang mga kapwa mananampalataya. As we have seen sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider one another to provoke one another to love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. We need the exhortation. I need the exhortation. Our thinking should be this, hindi kailangan ako ng church, kundi kailangan ko ang church. Kailangan natin. At ganoon din disenyo ng Panginoon ang buhay Kristiyano natin. Number 9. At ito ho, aaminin ko, hindi original kay Brother Paul. We kill sin by rising mightily against the first actings of sin. And yes, ito ay medyo, ito ho ay galing actually kay John Owen sa kanyang libro na Mortification of Sins. If you sense temptation, if you sense sin lurking around, andyan na yung tukso, andyan na yung kasalanan na umaali-aligid, na handa ng kumagat, na nakaambana ang kasalanan. Ika nga sa ahasin, nakataas na yung ulo at anytime pwedeng tumuklaw. Resist with all your might. Labanan. Pakalabanan, i-resist ng matindi, tanggihan ng matindi ang kasalanan na ito na umaali-aligid. Isang magandang binigay na halimbawa ni John Owen ay kagaya ni Joseph sa bahay ni Potiphar nung siya ay nung hinablot na ni Mrs. Potiphar yung damit ni Joseph. Ang ginawa niya ay hinubad niya ito at mabilis na tumakbo. Hindi siya naglakad palayo. He fled. Mabilisan ang kanyang ginawang pagtakas. He ran away with all his might. Ayaw niyang magkasala sa Panginoon. Isang magandang example na nalaman na encounter ko ho, isang kapatid sa Panginoon. Siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At nung nalaman niya na yung kanyang dating karelasyon nung hindi pa siya ligtas, ay magtatrabaho din doon. Siya yung kasal na at may pamilya na din sa Pilipinas, dagli ang umuwi. Hindi niya na ni-renew yung kontrata niya. Dahil alam niya na merong tukso na maaari na magkaroon ulit ng contact at nahandun sa ibang and so on and so forth. Ang punto ay ito, umalis siya doon. And it may be, again, isa pang example ay isang kapatiran din na siya ay nasa isang trabaho na kung saan inuutusan sila mismo ng boss nilang magsinungaling, mangdaya ng mga impormasyon. Anong gagawin? Well, sa biyaya ng Panginoon, ang kapatid nating ito nag-resign sa trabahong yun at humanap ng trabaho na kung saan hindi malalabag ang kanyang konsensya. May pagkakataon na ang kailangan mong gawin ay umalis. Huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang mag-reason out, huwag kang tumingin-tingin sa paligid, may nakakakita ba? Sabi nga ng isang tagapangaral, huwag kang tumingin sa paligid, tumingin ka sa taas.
Kapag nahandyan na ang kasalanan, kapag nahandyan na ang tukso, at sabi nga ho ni John Owen, there will be times, and if we will be honest, there were times, may mga panahon na naranasan natin na handyan na, hindi palang kakagat kung hindi kumagat na. Handyan na ang pag-iisip ng kasalanan. Handyan na talagang hindi mo pa sinusunggaban pero palapit na yung kamay mo para kunin yung hindi sa iyo. Handyan na meron ng malaswang kaisipan sa yung mayroon ng malaswang kaisipan sa yung isip. Ang sabi, ang payo ni John Owen, pag sa biyaya ng Diyos na realize mo na itong kasalanan nito ay nandito na, fight with all your might. Mag-resist, lumaban. At maganda yung payo ng isang mangangaral, hindi mo kaya sa iyong sarili. Mahina tayo sa ating sarili. Alalahanin natin ang mga biyaya ng Panginoon. Alalahanin mo ang habag ng Panginoon. And ang ganda no sinabi ni John Piper minsan sa kanyang isang interview, ang sabi niya, I remember Christ on the cross. Pag merong maling kaisipan, pag merong kasalanan, kapag merong kalaswaan na talagang minsan out of nowhere, mabablindsided ka. Ano yung blindsided? Sa nagde-drive, hindi mo tumingin sa side mirror, pero merong lugar na hindi kita, blind spot. At there will be times na merong ganon. At pag nahandun na yung tukso at ganong kalakas, at sa biyaya ng Diyos, pinaunawa sa iyo, pinakita sa iyo na merong kasalanan, na merong tukso, resist with all our might. Isang magandang payo is remember Christ on the cross. Do not delay. Remember Christ on the cross. Ang isang kaisipan na puno ni Kristo, na puno ng krus ni Kristo, ay hindi maaaring mag-share sa kaisipan ng kasalanan. So, ang sabi niya, rise mightily against the first actings of sin. Kapag nahandyan na, nakabuelo na, nakaakma na, o maaaring nakagain na ng 1 inch, 2 inches, o maaaring 1 foot pa, nakagain na ang kaaway, well, hindi yun rason para buksan mo ang buong pintuan, kung hindi magsumikap na isara ito, o magsumikap tumakbo palayo dito. Again, di natin ito magagawa sa ating sariling lakas. Ito ay sa biyaya ng Panginoon. Matthew chapter 5. Buksan lang po natin. If you have your Bibles with you. Matthew chapter 5. Dito ho, in a graphic way, ay pininta ng ating Panginoong Hesus kung gaano kasidhi dapat ang gawin nating pakikipaglaban sa kasalanan. Now, mind you, hindi ito literal na pinagagawa ni Jesus. Basahin muna natin. Ang sabi sa verse number 29, Matthew 5, and if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Verse 30, and if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Now, believe it or not, mga kapatid, merong akong nakausap na ginagamit ang talatang ito para patunayan na ang salvation daw sa lumang tipan is by works. At ang salvation na tinuturo ni Jesus ay by works. Well, no, absolutely not. At hindi ni-require ni Jesus ang physical amputation para mapunta sa langit. And by the way, kung ito ay literal, dapat sana ang mga apostol, ang mga disipulo ni Jesus ay putol-putol ang katawan. They were not the most spiritual people. Many times they are led by pride.
At wala namang nagputol sa kanila ng kamay o ng paa, nag-alis ng mata o whatnot. So again, this is not calling for literal amputation para labanan ang kasalanan. Pero ang pinupunto ho dito ay ang masidhi, ang matindi, ang grabing pakikipaglaban na dapat gawin laban sa kasalanan. Na maaaring ikumpara dito ay yung physical amputation. Again, dito literal na pinagagawa. Kung hindi magbibigay lang ako halimbawa. Halimbawa ay hindi mo makontrol ang gamit mo ng gadget. Inuubos ang oras mo sa laro, hinihila ka lagi sa kalaswaan, gamit yung gadget na yan. Baka panahon na para putulin yun at gumamit ka ng basic phone. At least makaka-text ka at makakatawag ka. Pero hindi mo ma-access yung mga bagay na yun na maaaring umaalipin sa iyo. Again, that's just an example. That's just an example. It may be what you need to do to fight against sin. So muli ay nahandoon ang pakikipaglaban sa kasalanan, and we must take practical, even hard steps against sin. So muli, we must rise mightily against the first workings or first actings of sin. Well, it will be too late para ho sa isa pang punto. Pero sabihin ko na ho at babalikan natin. 2 Corinthians chapter 7 verse 10 hanggang 11. Isa sa mga katangian ng tunay na Kristiyano ito. A genuine and continuous life of repentance. Merong tunay at tuloy-tuloy na buhay ng pagsisisi. Ang isang Kristiyano, nagkakasala pa rin. Pero ang isang Kristiyano, sa biyaya ng Panginoon, nagsisisi ng tunay sa kasalanan. At nawa ay ginagamit at gamitin patuloy ng Panginoon ang mga pag-aaral na ito para sa patuloy nating equipment as we go against sin, as we mortify sin. Nawa tayo ho ay patuloy na makipaglabang mainam sa laban sa kasalanan at humabol ng mabilis sa kabanalan. Patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Pray natin patuloy ang recovery ni Sister Hope. Pray natin ang Velasco family, lalo na bukas. Pray natin si Brother Dave. Pray natin ang Kubol family. Pray ho natin ang Hermia family, maging sa mga financial na pangangailangan. Again, thank you very much po sa mga kapatiran natin na nagpe-pray at patuloy na nagkakaloob ng mga tulong para sa mga kapatiran ho natin ito. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang inyong mga gawa ng pag-ibig sa ating mga kapatiran. Purihin ang Diyos, and I praise God and I thank God na ako ho ay tinawag niya magpastor sa isang church na hindi madamot. Nakikita ko ang kilos ng Panginoon, ang pagmamahal sa kapatiran, ang pagsasakripisyo para sa kapatiran. And that's a very, very maganda, masaya, masarap sa puso, lalo na bilang isang manggagawa ng Diyos sa iglesyang ito. I praise God and I thank God for you. With that, tapusin natin pag-aaral sa isang panalangin. Let's pray. O aming amang Diyos, dakila at banal, muli papasalamat kami sa iyo. Pupuri sa kadakilaan mo, sa katapatan mo, sa pagmamahal mo. Salamat po sa mga paalala ng iyong salita na tunay nga kami ay lubos at buong-buong nakadepende sa iyo sa gawain ito ng kabanalan at pakikipaglaban sa kasalanan. At ganun din naman, kami ay kailangan ng buong-buong pagkatao namin ay magsumikap sa kabanalan, magsumikap sa kabutihan, at magsumikap sa pagpatay sa mga nakatahang pang kasalanan sa amin. O Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala. At Panginoon, tulungan mo kami, bantayan mo kami, ilayo mo kami sa tukso. Ayaw naming magkasala laban sa iyo.
Sa mga panahon na nahandoon ang atake ng kaaway, ang hila ng pita ng laman, paalala mo sa amin ang mga katotohanan ito. Paalala mo sa amin ang iyong mga salita. O Panginoon, ipaalala mo sa amin siya na namatay sa krus. Nagmahal sa amin at nagbayad ng aming mga kasalanan at muling nabuhay. Lord, maaaring meron po kaming mga kapatiran ngayon dito na kailangang gumawa ng mga praktikal na hakbang para lumayo sa kasalanan. Tulungan mo po nawa. Bigyan mo po ng lakas, ng wisdom. Muli, ikaw po ang patuloy na maitaas. Ikaw po ang patuloy na mabigyan ng kaluwalhatian sa lahat ng ito. Alalahanin mo po ang aming mga kapatiran, nandun ang karamdaman. Patuloy na pagpapagaling ni Sister Hope. Patuloy na pakikipaglaban sa dystonia ni Brother Dave. Lord, abutin mo po nawa ng iyong kamay, maging provisyon sa mga pangangailangan. Lord, nandun ang iba't ibang mga dalahin, iba't ibang mga suliranin. Panginoon, meron kaming mga kapatiran na inuusig sa pananampalataya. Lingapin mo po. Abutin mo po ng iyong kamay. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Uliho, panalangin natin ng bawat isa. Nagpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa. Sabi ng Biblia ay lumuha tayo kasama ng mga lumuluha at magalak tayo kasama ng mga magagalak. At nawa ay patuloy tayo magpagamit sa Diyos as we try to minister to one another. Mga kapatid, I love you all and I miss you all. Lord willing, I hope to see you on Sunday if able. Reminder, send your family pictures. God bless po. Gandang gabi.